Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Dilima, makikipagtulungan daw sa pag-imbestiga ng ICC. Tila ba nakakatuwa ang mga ganitong dahil alam naman ng lahat ng tao, isa siya sa mga gustong magpapasok sa ICC sa ating bansa dahil di naman limid sa kaalaman ng iba na si Dilima ay isang komunistang politika at pera lang ang habol at kapangyarihan. Mga kaso ng gun for hire mas lalong lumalala. Sampal sa mukha ng PNP ang walang tapos na patayan. Galaw-galaw naman mga insan. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usaping ngang ito ay naging usap-usapan din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, no-brainer talaga mga pinklawan at isama na mga pula. Kawawang Dilima, instead gumawa ng kabutihan at katahimik. Hay nako, gusto niyang headache Soviet. Sana nga po bumalik na si Tatay D sa posisyon. Kailangan natin po matapang at matikas at para matapos na din corrupt sa Congress at Senate. Mahusay pang handle ng peace and order. Sabi din ng isa, nagmaldita pa rin si Madam. Saba akala niya mananalo pa siya sa eleksyon. Basang-basa na papel niya. Di pa nga tapos kaso niya, akala naman niya bobo si Tatay FPRRD. Sana forgive, forget and move on na lang sana. Total sadyang madumi ang politika, baka maungkat paulit yung video niya. Frailties of a woman? Kamo madam? Sabi din ng isang netizen, kung sana si Dilima enjoy na lang niya ang kanyang pansamantalang kalayaan, magpakabait siya tumulong sa advokasya laban sa drug queue, baka matuwa pa ang korte. Unahin na po natin tong sa PNP chief, no? Kasi sunod-sunod po, meron. Tsaka, ano po, no, yung nakakagulat, sabi nga ni Senate President Zubiri, parang mga binaril, parang mga baboy lang ni binaril. Yun dun po sa Victory Liner, no? Talagang hindi nyo na po makakalimutan. Alam nyo yun, yung pinanood nyo, tapos hindi na po mabubura sa utak natin na ganun lang po kasimple. At parang yung pagpara po sa Victory Liner, yung pagpapahinto, parang ihinto mo na dyan sa isang tabi. Parang ganun lang, no? Parang pumapara lang po talaga. Ito po ay hindi po yung hindi na lang po simpleng haka-haka, no? Dahil mismong PNP po nagsabi, bagamat bumababa po yung ibang krimen, siyempre mga krimen na nakawan, rape, etc. Eto po, tumataas naman daw po yung tungkol po sa pagpaslang, no? Kumpara last year. So, talagang totoo po, hindi lang po hinala, hindi lang po dahil na televised. Kasi akala ko lang na, kasi napapanood lang natin sa video, pero totoo po pala, mismo sa report ng PNP, ay tumaas po talaga yung mga pagpaslang ngayong panahon na to, no? So, siguro hindi na po ito kinakailangan ng tokis-tokis, no? Bagamat umaamin kayo, sabi nga ng PNP chief, sampal sa kanilang pagmumuka. Sino na nga ba PNP chief natin? Si Acorda, no? Bagamat inamin, at least inamin na merong ganun, no, na tumataas talaga yung homicide. Umaasa po kami na sa yan yung pagsisimula, yung pag-amin, no? Kasi parang magiging hopeless na po yung mga Pilipino kung panay-panay po makikita namin. Ang bilis pa naman ng no? Ang bilis pa naman ng mga videos na nagiging viral. Parang wala pong takot na ang mga kriminal ngayon, no? Kung sa tingin nyo po
yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, yung pagiging matigas niya ay hindi pa rin tama, baka kinakailangan po nating pag-isipan kung yan bang tamang approach, no, sa mga kriminalidad. Okay. Sana yung pag-amin natin, tsaka rin sa Senado, no, tama na po yung mga politika ng politika. Isip po kayo ng mga, ayan na po. Sa totoo lang po, ang dami pong matatapang sa atin, pero ang tatapang po natin sa PTA, sa mga pag napagbintangan tayong tumatawid sa bus lane. Dito po sana tayo, mga senador, no? Makaisip po sana tayo yung alam niyo yun, yung may kakampi yung mga kapulisan. Kasi sa totoo lang po, nakaka-frustrate din po na makita yung mga lagi sila nakasalang sa panay, sila yung inuusig, parang mga pulis natin ang ano ngayon, no? Parang sila, konti lang po yung involved sa mga krimen, pero dahil lagi pong isinasalang dyan sa mga Senate investigation, parang ang sasama na ng mga pulis doon. No? Hindi ko po alam kung kumusta po ang kanilang yung kanila pong moral ngayon. Sana po mapataas po ng ating PNP chief yung ating pong mga kapulisan. Okay. Sa totoo lang po. Punta naman po tayo rito sa Bagong Laya. Alam mo, Senator De Lima, no? Nagugulat po ako sa mga pinapahayag nyo, no? Kung totoong kayo po yung nagpahayag talaga nitong mga bagay na to na yan po yung sa ICC. Kasi narinig ko willing daw siyang makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung kayo po ay updated po habang kayo nakakulong. Kung naiintindihan nyo pa po na may gera po sa Ukraine, gera po sa Israel. No? Sana po magpahinga kayo, maghanda po kayo sa inyong depensa. Hindi po yung paghihiganti agad. Kung natatandaan po ninyo, sa inyo na rin may sabi, isa sa agam-agam na mga kasama ninyo noon na yung pinagsabihan kayo na kauupo lang ng Pangulo ng Pilipinas, gusto nyo na kagad atakehin. Ito po, wala pa po kayong 1 linggo. No? Pwede po, kung ako yan, no? Grabe naman to talaga yung sabik na sabik ba kayong mga dilawan sa leader? Sabik na sabik kayo na makaatake kayo? Alam niyo ang kasikatan ni De Lima, ilang linggo lang po yan. No? Gamit na gamit niyo. Parang nabuhayan kayo at may bago na kayong leader. Hindi po mag-i-stand si De Lima as pag na-realize na ng mga tao, teka lang muna, balik na tayo sa realidad. Hindi ba ito yung pinanood natin na may karelasyon na yung driver niya? Balik na tayo sa realidad. Yung bang si Ragos, yung bumaliktad na nagsabi na walang kinalaman si De Lima, wala na yung mga milyon-milyon na sinabing binigay niya mismo kay De Lima o kay Dayan o kung kanino man binigay. Atake agad Naaawa po ako kay De Lima kasi parang ang bigat kagad ng pinagagawa sa kanya ng mga dilawan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kalalaya lang ni De Lima, hindi niyo ba pwedeng pagpahingahin? Gusto niyo kagad atakehin kagad ni De Lima si Duterte. Tama na yung sinabi niya God bless him. Ano pa yung sinabi niya? God forgive him. Wala muna akong masasabi. Ilang araw lang, 2 araw pagkatapos nun. ICC agad. Wala naman pong problema sa ICC. Ako naaawa ko sa inyo, Madam De Lima. Kagagaling nyo lang sa kulungan. Yung mga nakalaya, hindi po nila hindi po sila nakalaban.
Kayong galing sa kulungan, kayo pa yung inaasahan nilang pang-atakdog para atakihin. Sila po, Senator De Lima, pera biro, dehin bokiki po yan habang kayo nariyan. Biglang ngayon, paglabas nyo, kayo na naman ang gusto nilang isubo. Okay, real talk po natin. Si Senator De Lima, meron pong problemang mabigat ang ICC ngayon. Paano nila iimbestigahan? Yan po ang ine-expect sa kanila, no? Ako hindi po ako naniniwala na uunahin tayo na ICC. Ha? Wala pong bigat yan. Una, wala na po si Duterte sa kapanyarihan. Ikalawa, meron po tayong justice system dito. Ang point po dito, katawa-tawa sa ICC na kaya ka pumapasok, isang private citizen na si Duterte, tutulong ka, ICC, na usigin yung private citizen na si Duterte na pwede naman magsampa ng kaso lahat ng mga naagrabyado ni Pangulong Duterte. Very willing naman siyang harapin. Hindi po ba? Magiging katawa-tawa po yung ICC. Kaya po siya papasok, sana noon, ang ikakatwiran niya, napakamakapangyarihan ni Duterte. Hawak niya lahat. Kaya niyang impluwensyahan. Kayo na rin ang nagsasabi, wala ng power si Duterte. Itatakbo niyo pa rin sa ICC pa rin. Ang sa akin, kung ako po ICC, maiinsulto ako dito sa ginagawa ng mga to. Kasi, hindi nyo ba nakikita? May problema kami sa Israel. Iniisip namin, paano namin iimbestigahan yung Israel? Isisingit ba namin si Duterte? Unahin pa namin si Duterte? Private citizen na yan si Duterte. Wala nang power. Bakit pa kinakailangan nyo pa ng foreign power para usigin ang isang private citizen na kung tutuusin, dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, may mga hustisya po tayo rito. Katunayan, napalaya ka nga. Dahil sa hustisya. Hindi ko maintindihan kung ano po yung logic na hanggang ngayon si Pangulong gusto nyong tumakbo yung hustisya kay Duterte. Bawiin nyo sa ICC, magsampa kayo ng kaso sa mga korte natin sa Pilipinas. Dahil si Duterte private citizen. Si Duterte ay Pilipino. Ang mga supposedly nagawa ng krimen ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas. Bakit nyo kinakailangan na international? Private citizen na si Duterte, wala na po siyang power kung tutusin. Inaabalan nyo. Thank you very much kay 818 na nagbigay sa atin ng $999. Pagtatawanan po ang ICC ng buong mundo. Bakit siya makikialam sa isang private citizen na wala ng power? Kinakailangan nyo pang papasukin, kaya lahat nakikialam sa atin ngayon. Ba't takot na takot kayo? Ako takot na takot. Bakit naman ako matatakot? Pag binatikos mo ba yung mali nilang ginagawa, takot ka na? Iba po yung takot sa tinatalakay lang. Bakit mo naisip na takot si Pangulong, takot kami para kay Pangulong Duterte sa ICC? Mga makikitid lang po ang utak na makakaisip na may magagawa ang ICC dito.
Wini-welcome nga ni Duterte, puntahan nyo ron. Bakit matatakot? Bobo lang po ang matatakot sa ICC. Bobo ka ba? Bobo ba si Duterte? ang una mo naisip, pag tinatalakay yung ICC, takot. Kaya ako tinatalakay yan. Wala akong topic. Magandang topic yan, di ba? Kailangan malaman yung ayaw mo ba? Baka ikaw ang natatakot na may ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung dilawan ka o ano ka, tambalolo. Baka ikaw ang natatakot kasi na-expose na walang jurisdiction rito ang ICC. Okay. Ngayon, pasalamat na rin, sinabi ni De Lima yan. Dahil dyan, nagsalita po ang ating Office of Solicitor General. Excuse me po. Nararamdaman ko rin, no? Pagkape ko ng kape, dilaw siya, boss, si Amor. Dilawan pala yan. Kasi kayong mga dilawan, mahihina talaga utak nyo. Akala nyo natatakot kami sa ICC. Hindi na nga member niyan eh. Sinasabi ko sa iyo, nilalatag ko sa iyo. Alam ko naman kung bakit ka rin narito kahit dilawan ka eh. May natututunan ka rito para matuto ka. Pag hindi ka na member, wala na silang jurisdiction. Ikalawa, ang tawag dyan kaya international. Inter means at least 2 bansang involved. International. Etong kaso natin, national lang. Local lang. Pilipinas, Pilipino biktima, Pilipino yung supposedly. Yun po yun. Okay. Kala mo makakapasok dito? Pakinggan natin yung OSG. Office of the Solicitor General. Yan. Ito po. Sabi ni Solgen, DOJ to dati, di ba? Ano na ang pangalan ni Menardo Guevara? Sabi ni Solgen, Senator De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC in investigation in pursuing yung kanyang investigation that her privilege if she wants to help. Okay. But Guevara reiterated the Marcos Jr. administration policy. Ito po yung sinasabi ko kanina no? Meron po tayong official na policy. Hindi po Kongreso nagtatakda niyan. Hindi kayo sa House of Representatives. No? That is a stand that was announced by the President. Guevara reiterated that Marcos Jr. administration's policy that ICC does not have jurisdiction over the Philippines. That is the stand that was announced by President himself because the theory natin dyan, we are not protecting any person. This is not about certain individuals. Okay. So, ibig sabihin, mayroon tayong official na pahayag dyan at nire-reiterate ng ating Office of Solicitor General na ang presidente nagsabi na po, hindi nyo kami under jurisdiction. Hindi tayo under jurisdiction ng ICC. So wala silang karapatan na pumasok dito. Ang linaw po niya, ang presidente po yan. Hindi po dilawan na magpapasya. Hindi rin po House of Representatives. Okay? Dahil nagpahayag po si Pangulong Marcos, ang sinabi niya, wala na tayong ano yung sinabi niya? Hindi na tayo makikipag-cooperate sa yun na. Wala na tayong kooperasyon na gagawin sa ICC. Noong July pa niya sinabi yan. Okay? Nire-reiterate lang nito. Si De Lima,
Makipagtulungan ka dyan, pumunta ka dyan sa ICC, paggamit ka dyan sa mga kapartido mo, ang tagal sa laya, ikaw pa hinintay para tulungan yung ICC. Mo, kung gaano kasutil yung mga yan. Hindi mo ba naiisip yun, Dilima? Ang tagal nila sa laya, ikaw nakakulong. Ikaw pa hinihintay nila para pang-attack dog. Bakit hindi nila inatake si Duterte habang nasa laya sila? Kawawa naman. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi ni Martin. Ito po, pwede nyo pong, si ano muna, si Lacson, no? Yung po kay Lacson, dito po sa, meron nagpakape. Siyempre, pag may mga nagpakaping ganyan, pasensya na kayo dahil hindi ko na nabasa. Teka lang, basahin natin yung nagpakape rito. Ang lakas ng loob, no? Norberto Soriano, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Okay, thank you very much, Norberto Soriano. At siya po ay i-add na natin as moderator. Okay, balikan po natin to. Pwede nyo paniwalaan to or hindi si Martin. Si ano pa pala muna, si Lacson. Yung UN rapporteur po. No? Galit po si Lacson. Ang sabi po ni Lacson, Lacson arrogance. Napaka-arrogante nitong UN rapporteur na nagngangalang Ian Fry. Kasi gusto po ng UN rapporteur na to na buwagin na raw natin yung NTF-ELCAC. Kaya po tinayo yung NTF-ELCAC. Sa totoo lang, may mga rebelde po tayo rito. Para po yung approach po natin, si Ping Lacson po to. Dating Senador Ping Lacson. Para po yung approach po natin sa ating mga rebelde, hindi po purely military. Whole of government approach. At so far, effective po. Di po ba? Okay. Teka lang, malulubat lang ako. Nakalimutan ko isaksak ang ating camera. Bilisan mo ba dong? Palubat ka na. Yung okay na. Okay. Ang sinabi po ni Lacson, in a short but strongly worded tweet, Lacson branded Fry's act as conceited. The arrogant behavior of this supercilious white-skinned alien makes him think he is better than Congress and Supreme Court of the Republic of the Philippines, no? Ang ibig sabihin lang ni ikaw na puting alien ka, wag mong isipin na mas marunong pa kayo sa Kongreso ng Pilipinas at sa Supreme Court. Dahil yan po ay itinatag yan batay po sa anti-terror law. No? Gusto na po naming magkaroon na ng katahimikan, magbati-bati na po ang mga Pilipino. Maganda po approach eh. Whole of country approach. Hindi lang po military. Matagal na pong military lang tayo, hindi na uubos-ubos eh. Kasama po yung problema ng recruitment. Yan, NTF-ELCAC. Sila po nagpasimula noon, porket daw nagre-red tag. Hindi po red tagging ang tawag na namin dyan. Okay. Punta po tayo rito sa sinabi po ni Martin Romualdez. Ewan ko kung maniniwala kayo dito sa sinasabing to ni Martin Romualdez. Eto po sabi ni Martin. Hindi po natin babasahin lahat, mahaba eh. I am grateful for the former president, si Pangulong Duterte, President's engagement with the political discourse, and I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenge facing our nation.
We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention, etc., etc. So, iba na po approach niya. Hindi na po, titindig ako! Tatayo ako! Hindi na po ganun. Binabati ko si Pangulong Duterte. Maraming salamat sa mga nagawa mo, pero alam niyo naman, dapat trabaho lang tayo. Ganun na po siya ngayon. No? Tsaka na muna yung politika, trabaho lang muna tayo. Yan. Marami pang problema ang Pilipino. Yan. Priority to promote unity and collaboration. Sarap pakinggan. No? Ang priority niya raw as Speaker of the House of Representatives to promote unity and cooperation. Collaboration. Napakasarap. Alam mo kung hindi niyo sinimulan tong paninita sa kay BP Sara, yung pinasama niyo siya, wala naman tayo sana. Di ba? Pero mabuti na rin yun. Nagkakilanlan tayo habang maaga pa. Regarding my political aspirations, I am currently committed my role as speaker, serving the needs, etc., etc. Okay, I will also wish to acknowledge the valuable contribution of our former President, Rodrigo Roa Duterte. Ba, ibang approach, no? And hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Okay, no? Pwede po natin yan. Ako, mabait ang approach niya ngayon, di ba? Hindi po confrontational na, tatayo ako, titindig ako. Dalawa po nakikita ko dyan eh. Kung yan po, sinasabi niya ay tama, baka ang realization niya ay teka muna. Ang hirap pala kalaban ng mga Duterte. Di ba? Mas madali bang kalaban ang Duterte o mas masarap ba siyang kalaban o mas masarap siyang kakampi? Di ba? Pwede yung pinag-iisipan nila eh. Total malayo pa naman yung 2028. No? Eto ba, kaya ko ba to? Na magmula ngayon hanggang 2028, kalaban ko tong mga Duterte? O mas madali silang kakampi kaysa sa kalaban sila? Yun yung sa tingin ko eh. Kasi madali lang naman basahin si Martin. Hindi naman yan Duterte na komplikado mag-isip eh. Dalawa lang po yan. Is either nakikip ilang beses na sila, no? Okay. Siyempre, ako naman, para makita ko naman na seryoso, una po, no? Dapat, madali magsalita eh. Real talk po. Ang dali lang po sabihin niya na ako ay para sa unity and collaboration, etc. Pero talk is cheap eh. Ang kinakailangan po namin action. Halimbawa, ano po kailangan namin ngayon? May nagpapakalat po na isang congresswoman, wag na natin pangalanang si Castro. Pinapakalat niya na nag-uusap-usap kayo. Para po sa, thank you very much muna dito kay kaya Ryan Locte na nagbigay sa atin ng 279. Tambi, mambabasag, ngayon mambubuo. At si Arthur Seya na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Okay. Thank you very much po. Balikan ko po yung punto natin. May congressman, hawak mo to. Nagpapakalat na merong usap-usapan tungkol sa impeachment. Diyan sa, sabi niya, mga liderato eh. Ngayon, binago na niya. Nagsalita na po si si Castro eh.
Ang sinabi niya po ngayon, no? Hindi pa naman formal yun. Wala pa naman formal. Alam niyo naman yung pang-uto, wala pa naman formal na usapan. Sabi ni Castro, ganun. Hindi po naman po. Tsaka hindi po kasama yung mga liderato rito. Mga narinig ko po, mga pangkaraniwang congressman lang. O edi may narinig ka nga. Di ba? Ano yung sinasabi na walang pinag-uusapan? Nahuhuli ka eh. May narinig ka. O eto po, sabi ng iyong majority floor leader, Mr. Speaker, nagsasalita po kayo na unity at collaboration at kung ano-ano pa. Binabati nyo pa si Pangulong Duterte. Ano po gagawin natin kay Castro? Nagpapakalat po siya ng fake news, sabi nyo. Sabi ng majority floor leader at saka si Erwin Tulfo na fake news daw yun. Sabi po ng mga reporter, sinabi kay Tulfo, kay Congressman Castro po namin narinig yan. Ibig sabihin, kami lahat, wala kaming kamalay-malay na may impeachment kayong pinag-uusapan. Until in-expose kayo ni Castro. Ngayon, nagsasabi si Castro, hindi naman yung mga naringgang ko niyan, hindi naman mga leadership, mga ilang congressman. O di may narinig nga. Hindi po pinabubulaanan ni Castro. Meron talagang nag-uusap ng mga congressman. Ano pong gagawin nyo sa mga nagfe-fake news? Kanyo. Fake news lang naman yan, Badong. Hindi mo pa ba magpapalagpas yan? Fake news lang naman yan. Ibabalik ko lang po, no? Naalala ko lang po bigla. Kasi nakakarsunsilyo ko. Kamakailan lang po meron kayong congressman, isinalang po ninyo sa Ethics Committee dahil sumasayaw po na naka-boxer shorts. Ano po ba ang mas malala? Hindi ko po kinakampihan yung congressman na yun. Huwag na po natin pangalan si Congressman Tebes. Ano po ba mas malala? Yung sumayaw ka na naka-boxers o mag-fake news ka? Hindi nyo po ba isasalang to si Congresswoman Castro sa Ethics Committee na nagpapakalat ng usapan ninyo ng mga congressman? Kinakailangan po natin, no? Talk is cheap eh. Madali lang po magsalita eh. Pero yung action po yung gusto namin. Ikalawa, nagsalita na po ang OSG. Sinabi po niya, meron tayong paninindigan. Dito po, sinabi po ng Pangulo na wala na tayong kinalaman, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Sinabi po ni Castro uli, na maisasalang na po ayon po sa mga lideratong malapit sa inyo. Kayo po ang sinasabi. Malapit sa speaker. Kay Castro po ito galing. Maisasalang na po yung kanyang resolusyon na sumusuporta sa ICC. Pag-uusapan nyo pa. Nagsalita na ang Pangulo, nagsalita na ang Office of Solicitor General. Tapos mag-uusap kayo sa House of Representatives. Ano po ba yan? Totoo po ba na may pag-uusapan sa committee level daw? Bakit hindi nyo po mapigilan yan? Katanungan lang. Di ba? Hindi po pwede na may resolution kayo, nagpasya ng Pangulo na wala tayong kooperasyon. Ibig sabihin, itutuloy nyo pa rin. Kahit alam ng buong Pilipinas na the sole architect, ang kaisa-isang arkitekto ng foreign relations ay ang Pangulo ng Pilipinas. Itutuloy nyo pa rin yung resolution nyo na sumusuporta sa pag-imbestiga ng ICC.
katanungan lang po yun. Kulang kayo. Mapupunta tayo riyan sa mga sinasabi nyong e-chats. O yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo ngayong mag-entertain ng inyong mga katanungan at ng mga inyong mga... Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag umahiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!